Mapagpalang araw po, no? Panahon ng Panginoon ngayon, tayo po ay mag-aaral ng mabuting balita. Wala pong iba kundi yung mga turo at aral ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, sa larangan ng pangangaral, marami pong mga iba't ibang mga naka-iinkwentro. Maraming mga reliyon na dahil po sa pagganit nila sa politika, ginagamit po ang reliyon nila para makapangakit, makaengganyo ng mga botante. Kaya nga po sabi ng isang pastor, hindi natin alam, binoto pala natin, mga magnanakaw pala, sabi niya. Sa totoo lang, maraming mga politiko ang pumupunta sa mga iba't ibang simbahan. Nakikipagkasundo sila, nabigyan sila ng boto. Kapalit noon, iba't ibang mga, kung ano yung maibigay nilang ibigay. Ganun lang po, ano. Siyempre, pag gusto mo lapitan ng isang simbahan, yung simbahan, wala na mga nabubuhay po yan eh. Nabubuhay lang sila sa mga donasyon ng mga miyembro. Kaya sinasamantala ng mga politiko yan. Nagpapabango sila upang sila po ay boto ng mga tao sa simbahan. Pero nakapagtataka po sa kabila ng masyado ng gasgas ang mga pangalan nila, bakit may mga simbahan pa rin po ang patuloy na nagpatronize sa kanila? Opo, nakapanlulumo ng isa simbahan na kanyang pinagtatakpan ay mga politikong involved sa corruption, involved sa krimen. Kaya nga sabi ng mga iba, maraming mga bobo kasi. Yun ang sinasabi naman ng mga iba. Pero kung Biblia po ang magiging batayan natin, kailangan po pag isa kang mananampalataya, ilagay mo yung ngayong pagpasya ayon sa Biblia. Hindi po ayon sa pasya ng inyong mga founder. Bilang mga Pilipino, botante, may karapatan kayong mamili ng inyong iboboto. Bagamat maraming mga simbahan na nakikialam, pinakikialaman po ang pagboto ninyo. Pagboto natin. Ako po, minsan pati po yung pag-post ko sa social media, kailangan daw ipaalam ko muna. Sarili ko pa siya yun eh, kasi botante ako. At hindi lang ako botante, taxpayer ako. Siyempre yung nakikita ko, isasabihin ko lang. Sometimes, ganun po mga iba simbahan, pinakikialaman pati yung pagboto mo, pati yung pagpo-post mo sa social media. Akala naman ng iba, naninira ka, hindi. Pinapaalam mo lang kung sino yung mga botanting ito ay mga kandidato. Yun lang isa po ngayon sa ngayon na itong nangyayari ngayon. Yung nangyari po, ito, papangalanan natin, si Bongo. Yung pangalan ng construction na ang tatay niya namamahala, nakapangalan kay Bongo. Yung construction company. At nakipagtayap yung mga diskaya sa Davao. Nakakuha po sila ng malaking pondo. Ang issue rito, nasa ba si Bongo? Nasa gobyerno, nasa ilalim ng plantilla ni matandang Duterte. Kung batas at batas lang ang pinag-uusapan, bawal.
bawal ang ginagawa ng kanyang brother, bawal ang ginagawa ng kanyang tatay, na nagipagkontrata siya sa gobyerno, di natural sa kanila lahat mapupunta yon. Paborito siya ng matandang Duterte, tagahimod siya. Doon pa lang nakikita na natin ang paglabag sa batas. Alam niyo, yung tinatawag nilang delikadesa. Sabi niya, napanood ko, naka-joint venture niya ang mga mag-asawang Diskaya. Tinanong niya ang Diskaya, yung bang project yun, napapakinabangan, natapos ba? Opo, sabi ng Diskaya. Kaya ang kanyang tayo, wala akong kinalaman dyan. Kung walang kinalaman, bakit nakakuha ng kontratang malaki ang Diskaya sa Davao? Sila po yung top notcher eh. Sa batas pala, pag nasa gobyerno ka, bawal. Bawal. Yung ginagawa ni Bongo, bawal ang ginagawa ng magulang niya. Siyempre, nasa posisyon sila, may pera, may kapangyarihan. Kaya, kung may pilit nila, may pilit. At wala naman kasing naglalakas ng loob, maghabla sa kanila. Kung meron man, alam niyo naman sa Pilipinas, naalala niyo yung sinasabi ni dating Pangulong Erap? Man in robe. Mukhang pera. Pag nagsuot ng robe ang judge, lahat ng power at authority nasa kanya. Pero ano sabi ni Erap? Mukhang pera. Kaya, imbis na po ang pera gamitin ng tao, ang pera po ang nagpapagalaw sa politiko ngayon. Ngayon, meron silang ididimanda. Ang gobyerno, ang problema, ang dami. 421 yung tinatawag nilang guni-guni. Sabi ni Vince Dizon, na linggo-linggo yata, magpapal sila ng 15 tao. Kaso, naisip ko, baka naman, dumating ang eleksyon sa 2020, wala pa silang may papakulong. Puro imbestiga. Napakasarap ang buhay nila. Puro imbestiga, pero hindi sila makampi. Kaya sabi po niya nung isa, napanood ko, interview ni Karen David. Ay si yung sa channel to, si Karen Davila. Yung dating ombudsman ni Pinoy. Isipin nyo, pinatatanggal niya pala sa posisyon si Joel Villanueva. Anong sabi niya? Hindi nila sinunod yung order. Na-involve siya sa PDAP ni yung PDAP nung araw. Yung peging pilayo ni Napoles. Na si Jinggoy nakulong. Si Bong Revilla nakulong. Si Enrile hindi na kinulong. Yung kinulong yung sekretary niya, si Tony Reyes. Ang dami pong na-involve, pero wala. Kaya pala, si Villanueva, involved din pala. Kaya kung magsalita sa Senado, alam niyo po ba ano sinabi niya? Saksi ko ang Diyos. Pero, ginagamit po ang Diyos sa kanyang sariling ewan ko. Pagkatapos yung tatay nagalit. Ang sabi ni Brother Eddie, Eduardo yun Villanueva. Swerte ka bata. Kung hindi na po si Eddie Villanueva, baka hindi ka naabutan ng aking mga lawyers. Dati po kasi siyang aktivista. Kaya sumagot naman yung kongresista. Isumpa mo man ako, makukulong yung anak mo. Lakas ng loob si Teddy Giron. Teddy. Partiless ng Bicol. Makukulong ang anak mo kahit isumpa mo pa ako. Kaya siguro gano'n na nang galahiti sa galit si Diahel Mr. Villanueva.
Alam nyo, pati pangalan ng Diyos ginagamit sa kanilang self-interest. Kapag politiko ka, sagutin mo lang ang mga aksa. May proper brain nyo naman, may korte, mayaman kayo, kumuha kayo ng abogado nyo, magagaling. Sagutin nyo, kaya saan naman tinatakot ng mga tao, susumpahin ka ng Diyos. Pati Diyos, ginagamit mo panumpa. Alam niyo po, tayong mga tao, yan ang nature ng tao. Kahit sabihin niya pang naglilingkod sa Diyos, mananampalataya sa Diyos, ang totoo, may kayabangan. Yung yabang, nature ng tao yung yabang, hindi nawawala yan. Hindi po nawawala ang kayabangan. Lagi niyo tatandahan. Ang tao po, mayayabang. Ewan ko, binoboto pa ng mga tao yan. Sa Biblia po, ito, babasahin natin. Exodo chapter 20, verse 7. Ang sabi ng Diyos, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Ibig sabihin, pag ang Diyos pala na may gawa ng langit at lupa, kung Diyos mo siya, huwag mong gagamitin ang pangalan niya. Nasa Senado, sasabihin mo, saksi ko ang Diyos. Aba, ginawa mo pa saksi ang Diyos. Nakakatakot. Yung tatay naman, umayos ka bata. Sumpa ng Diyos. Nakakatakot pala silang kalabanin, yung Villanueva family. Ewan ko kung nag-aalisan na yung membro nila. Ano nakalagay dito? Tiyak na parurusahan ko sino mang gumagamit nito nang walang kabuluhan. Nasa larangan ka ng politika, ginagamit mong pangalan ng Diyos. Masama ba yan? Opo, masama. Ang pinag-uusapan, nasa larangan ka ng politika. Yung isa senador naman. Ambassador ako ni Kristo. Pero naloko. Si ano yun? Si Caldero. Si Peter Cayetano. Ibig ba sabihin, oy, ambassador, sabi ng Villanueva, saksi ko ang Diyos. Anong ibig sabihin? Huwag nyo kaming kakantin. Kasama namin ang Diyos. Ganun ba? Dahil po sa pagmamahal ni Ping Lacson kay Tito Soto, tatanggalin kasi si Tito Soto ng pagka-presidente ng Senado. Nakabuo ng bilang sila Cayetano. Kapag hindi sila titigil nang iimbestiga na tungkol dyan. Yung ginawa ni Ping Lacson, nag-resign. Kasi nga, tatanggalin si Tito Soto bilang presidente ng Senado. Pag nagpamilit pa si Lacson. Siyempre, kung sino na nakaupo, kung si Cayetano na nakaupo, papalitan niya rin si Lacson sa kanilang committee. Magbabaliktad na naman ang posisyon. From minority to majority. Kaya sa pagmamahal niya kay Tito Soto, hindi siya nag-resign siya. Sayang. Napakaganda na sanang pasimula ni Ping Lacson. Kaya ngayon, sino nilagay? Si Tulfo, yung angkor ng ABS-CBN dati, nangoy gising. Anong sinabi niya? Postpone muna ang hearing ng Blue Ribbon Committee. 2 beses na. Wala na naman.
Kasi po gusto nilang makuha yung majority para sila nang magpakatakbo labang kay Bongbong Marcos. Yun lang yun eh. Kasi sila pwedeng mag-organize ng impeachment. Mapira yung gutay. Nabasa ko kanina. Yung palang gustong magkulong araw, yung mga retiradong sundalo, 300,000 bawat isa. Ibagsak lang ang gobyerno. Para si Sarang Upo, namoy ni Bongbong yan. Ayun, lagot sila. Pinatatanggal ang mga benepisyo nila, yung mga retiradong sundalo na kasali sa 300K bawat isa. Paano ayos ang bansa natin? Gusto nila. Kaya, di ba nakita nyo, resign Marcos, nung nakaraan, ang dami. Pero hanggat hindi naman bumabaliktad ang military at pulis, wala silang magagawa. So, hindi nakainganyo yung mga retiradong mga military. Ngayon, nasa bingit pa sila ng problema. Bakit? Tatanggalin ang kanilang mga benepisyo. Ultimo pension nila pag natatanggal ni Bongbong. Kasi nga, nag-form sila ng sedisyon. Meron silang katwiran paglaban sa gobyerno. Alam niyo po ang gobyerno, ang sinasabi ng Diyos, ayon kay San Pablo, ang gobyerno ay itinatag ng Diyos yan. Dapat tayo sumunod sa gobyerno na yan. Kahit ano pang sabihin ninyo. Ito, nakalagay po. Si Pablo nag-uutos nito. Di po tayo. Roma 13:1. Ang bawat tao dapat pasako sa pinuno ng pamahalaan. Sino ba'y pinuno? Unang-una si Marcos. Presidente siya. Sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag nito. Dos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamalahan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Mga ministro palang presidente. Kaya yung mga sundalong retirado, ayun, nabuking sila. 300K bawat isa. Ayun sa nabasa ko kanina. Kaya sabi ng mga baser, bagay nyo nga. Bagay nyo. Ibig mo, mawawala ka ng benepisyo. Nagpepesyo ka na, matatanggal pa. Dahil may kaso ka pa, sedisyon. O pag-ahal sa laban sa gobyerno, ang ibig sabihin ng sedisyon. O sabi ng Biblia, yung lumalaban sa itinalaga ng Diyos, sila ay dapat parurusahan para sila. Kaya tama yung ginawa ni Bongbong. Ang mga pinuno hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. O nga naman, kung gumagawa kang mabuti, ba't ka matatakot sa gobyerno? Ang gumagawa lamang ng masama ang dapat managot, matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga pinuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Hindi ba pag nagbabayad ka ng tax, hindi ba nung araw si Chris top notcher siya? Di ba? Sila Vice Ganda, nagbabayad na. Kaya meron silang mga recognition mula sa biyaya rin. 4, sila yung mga lingkod ng Diyos, yung mga namumuno. Para sa ikabubuti mo. Hindi pala sa ikasasama mo. Pero itong ginagawa ng kabila, pinasasama nila yung nakaupo. Imbis na sumunod sila sa nakaupo, meron namang eleksyon sa susunod, hindi nila hintayin yun. Nagmamadali sila. Sa bagay, hindi naman makapagtataka yan eh. Nung maupo si Bongbong sa Malacanang, ilang buwan pa lang siya, pinalalayas na ni matandang Duterte. Puro maisog. Yung ginawa nila. Tinatakot pa si Bongbong kung ayaw mong mangyari sa tatay mo.
mga swapang sa kapangyarihan, walang kasapatan. Ito ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat matakot ka sa gobyerno dahil sila may kapangyarihan. Sila'y lingkod ng Diyos at nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Mayroon palang otoridad magparusa. 5. Kaya nga dapat tayong pasakop sa kanila. Saan? Mga presidente. Hindi lamang upang hindi kayo parusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budi. Ito yung sama ng loob ba? Kasi kung susunod ka, wala kang magiging sama ng loob. Utos Ipinag-utos ni Pablo. Sino si Pablo sa Biblia? Apostol. Kanino si apostol? Kay Jesus. Siya nakatalaga. Mga hentil. Ang Pilipino ba mga hentil? Opo. Hindi tayo Israelita. Hentil tayo. Kaya dapat yung sinabi ni Pablo, sundin natin tayong mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng Pangulo. O sabihin na natin tayo naglagay sa kanya. Majority vote. Ganyan po talaga yung sistema ng ating alalan Presidential form of government. Dumarating yung ika-6 na taon, mayroong eleksyon. Di pagdating ng eleksyon, imayin natin ang usok kung sino yung mga kandidato. Tignan yung track record. Alamin. Anong sabi ni Remulla? Appointee niya ni Bongbong. Lahat ng salin ng mga nasa gobyerno kailangan makita ng tao. Maganda yan. Para malaman kung paano yumaman ng isang politiko. Ang isang nakaupo sa gobyerno. Paano kayo yumaman? Yung nakalaan si Morales Sabi niya ubod na sinungaling. Minsan hindi lumapit sa akin si Duterte na piyersahin ako, sabi niya. Sino maniniwala sa kanya? Kaya sabi ng mga baser, tell to the marine. Hindi makita yung mga salin na nasa gobyerno sa panahon ni Duterte. Ang sabi niya, tanungin niyo muna siya kung gusto niyang makita. Sa tingin niyo po ba kung tatanungin mo yung mayor, akin na nga yung salin mo. Sa tingin mo, papayag yung mayor na bibigay yung salin mo? Anong sasabihin ng mayor? Punta ka sa ombudsman. Pagdating sa ombudsman, humingi ka ng pahintulot sa mayor. Opo, ano sabi niya? Hindi. Hindi kita bibigyan. Yan ang gobyerno ni Duterte. Binraso yung batas. Kaya ngayon, may sinabi si Pangilinan, unahin mo si Morales, tignan ang kanyang SALN. O bakit? Pwede naman siya kabulin Pwede siya kabulin. Bakit? Nanungkulan sa gobyerno At wala nakakita ng SALN niya. Kundi siya lang. Yung SALN kasi, doon nakatala paano kayo yumaman. Paano dumami ang sasakyan mo, paano dumami ang mga ari-arian mo. Nakalagay sila doon. Halimbawa, ang sasakyan mo isa, ang nakalagay ngayon, naging 5. Paano naging 5 yan? Bumili ako, saan galing yung pinambili mo? Yung mga ganyan tanong na yan Talagang wala. Maganda po yung ginawa ni Remulla na open na po yung SALN in public. Maganda yon. Basta gamitin lang po natin sa lahat yan ang mga tama. So sabi ng gobyerno, ng Pablo, sumunod tayo sa gobyerno na gumugobyerno sa atin. Unang-una, presidente. Siyang may power po sa lahat. Yung vice president, ano lang yan, flower base lang yan, palamuti. Kung mawala yung presidente, may papalit yung vice presidente. Kaya ang gusto ng mga Duterte, itsupin na nila si Bongbong para maupo na sila kaagad. Bakit ngayon naglitawan ng mga baho ng mga Dutertes? Kita niyo po.
Kaya yung mga isinampa ni Pulong, labag kay Trillanes, ala, basura lahat. Basura lahat. Yung demandang ginawa ni Pulong, si 51 billion. Saan niya dinala yung 51 billion? Sa panahon ng kanyang tatay. Pinuntahan po yung Davao. Wala kang makita. Wala. Asing ghost. Kaya yung inimbisigan ngayon ng public forces, 421 ghost project o guni-guni, sabi ni Bongbong Marcos. Guni-guni lang pala. Wala siyang nakita kahit istakang bakal lang. Pero fully paid ang sabi sa papel. Pag ibig sabihin fully paid, bayad. Isa mang bakal, walang nakita. Kanya lang, ang mga politiko ngayon, kampi-kampihan sila. Sila nagtatakipan. Sinabi pa ni Lacson ayaw niya daw masira yung institusyon ng Senado. Sira na nga Isa ka pa sa mga sumira. Nang dahil lang sa pagmamahal mo kay Soto Nagbitiw ka. Imbis na ipagpatuloy mo. Bakit sigurado ba mapapalitan kayo? Wala, tinakot lang kayo ni Cayetano. Naniwala naman kayo kay Cayetano, si Ambassador of Christ. Peking Ambassador walang gawang mabuti. Bakit? Nasa na po tayo 10K. Yung kaldero sa Clark, alam niyo yung kaldero? Binati ko si Drilon. Kung magkano. Sipin mo. Ano sabi ni si Drilon? Marami ka na mapapatayang eskwela siya. Sa halagang yan, ang kaldero. Kaldero lang. Siyempre, sila yung nakaupo sa Malacanang. Si Duterte. Hindi umubra si Drilon. Kaya alam niyo po, ako pag-iusap ko lang sa inyo. Huwag po tayong maging marahas. Mapagmatsyag tayo. Pag-aralan natin ang mga kandidato. Sa susunod na alalan sa 2028, iboto natin yung nararapat. Yung walang bakas ng kasalanan yung papel. Yung iba basang-basa na yung papel, binoboto pa Ewan ko ba? Kaya yan, sabi ng ibang mga baser, marami kasing mga Pilipinong bobo. Pero wala naman talagang bobo Kanya sa inyong gawa, lumilitaw ng mga biho kayo. Alam niyo po, napakayaman. Kaya kapon meron akong Bible study. Alam niyo ano sabi ni Brother Jose? Napakayaman ng Pilipinas. Totoo po yan. Kung sa yaman at yaman lang, mayaman tayo sa lahat ng bagay. Maliit ang bansa natin pero yung yaman nito mas malaki pa sa bansang Pilipinas. Kung gagamitin lang nila sa tama. Wala pong mga squatter. Walang mga natutulog sa kalye, kung saan-saan. Wala. Kanya lang. Ewan. Siyempre, pagka-politiko, ako wala akong pakialam sa iyo. Basta yung panakikialaman ko, yung bulsa ko. Bulsa dito, bulsa doon. Saka nakakita, ganyan ang tulay. Nung matapos, ganyan. Kaya mga taong bayan ngayon, nagsisikap sila na lang ang gumagawa. Nagboboluntaryo sila, magkano ka? Kagaya sa Pampanga, sa Makabebe. Magkano ka? Sila na ngayon na naglalagay na lang. Hindi na sila umasa sa national sa budget. Hindi na. Sila na lang ang nagsasadya. Kaya nakakatuwa po. Sila nagboboluntaryo. Hintayin mo pa yung gobyerno. Si Bongbong Marcos kayo nagkit sa budget. Ano nga hintayin mo kay Bongbong? Kaya yung mga kongresista, meron bang ayuda? Wala. Meron bang ahit? Wala. Lahat, stop.
Sabi ni Bong Mo, yan lahat. Yun po. Meron ba nangongontrata kayo? Wala. Bakit? Ininto niya nga eh. Kaya, mag-voluntaryo na lang po tayo. Tulong-tulong. Pagka maganda naman yung tulong-tulong, nakita ko sa mga baby yun. Tulong-tulong sila. Para makaiwas sila sa halipunga. Alam niyo, pag dinubog ang halipunga, napakasakit. Alos isumpa mo yung baha. Wala po tayong magawa, no? Kaya tatandaan nyo, ang sabi ni Jesus, panguli, tayo pong mga tao, dumarating at tayo sa mga iba't ibang klaseng problema. Sinong walang problema? Mayaman nga, may problema. Mahirap, may problema. Pareho lang po may problema. Yung mayaman may problema, nagpapakamatay. Yung mahirap na may problema, nagpapakamatay. Pareho lang po. Bakit sila nagpapakamatay? Para hindi na po nila maranasan na yung problema ang dinadala nila. O nga naman, pagpatay ka, meron ka pa bang alam? Wala na. Malilimutan ka na. Sabi ni Jesus, 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong mga pasanin. O ano sabi ng pinaibos sa atin ko niya? Sumasakit ang dibdib ko. Siguro mga 30 minutes ko sa pinagkwento. Sabi ko, sige na. Tama na, baka manalo ka pang best actress yan. Dapat lang ilabas mo yung sumanang lobo yan. Eh bakit? Sa pabiro ko pa siya. Baka maging uhod yan. Uudo din pa yung puso ko. Ala, kung di ka nalang magpasaya, kaibigan. O ano sabi ni Jesus? Lumapit tayo sa Kanya. May problema? Magtsaga tayo. Para tayo pumipila sa gobyerno. May ayuda rito. Isipin niyo po, yung nakita ko. Kaya binatikos yung vlogger sa Makabebe. Binatikos. Lumapit siya sa congressman nila eh. At nagpa-picture pa. Kaya sabi niya nung isa, patawarin niyo na po ako. Yan tanong ko sa kanya, magkano bang ayuda ang nahingi mo? Sabi ng taong bayan, nung araw ang tapang-tapang mo, pero ikaw pa naging ganyan dyan. Yun nga po sinasabi niya, konting ayuda, wala na, wasaw tayo sama ng loob. Wala na yung, kulog dito, kulog doon, wala na. Yan na kita, hoy, may ayuda. Di ba? Kaya humingi siya ng tawad sa kanyang ginawa, sa kanyang vlog. At sabi ng iba naman tao, sige lang, pinatawad ka na lang. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, lumapit kayo sa akin. Lagi nyo tatandaan, magtyaga lang po tayo. Darating din ang panahon na, kung may tyaga, hindi ba kasabihan, pag may tyaga, may nilaga. Sa Diyos po, pag nakita ng Diyos ang kaibuturan ng puso mo, ganun po kasi ang Diyos. Pag lumalapit tayo, ang bunganga natin di yung tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan ng Diyos yung puso mo, kung totoo yung sinasabi mo. Magugulang mo pa yung Diyos. Diyos yan eh. Almighty God yan eh. Kaya lagi ko po sinasabi yan, magtyaga lang po kayo sa inyong mga panalangin. Then, pag nagtsatsaga ka, para ka po nag-ipon sa alkansya. Sa panahon ng pangangailangan, okay, isa na lang. Isa na lang. Anong sabi ni sa 4:16? Sabi ko po para lang kayo nag-alkansya. Ito ang maliwanag na sinabi nito sa Hebreo 4:16. Anong sabi po? Kaya't huwag kayong magatubiling lumapit sa Diyos. Lumapit sa trono ng makapangyarihan Diyos upang makamtan natin ang abag at pagpapala at tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan.
panahon ng withdrawal, para ka nagwi-withdraw sa bangko. O, sigurado, unlimited yun. Sa panahon ng pangangailangan. Kasi alam ng Diyos kung talagang nangangailangan ka, kaibigan. Huwag mo nang bulahin ng Diyos. Di mo mabulay yan. Ang tao, bulahin mo. Itsapier mo ang Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan. Nawa, tulungan mo po ang bansa namin. Tulungan mo po ang bansa namin na matanggal na po yung mga iba't ibang form of corruption. Na sana po managot ang dapat managot. Ikulong ang dapat ikulong. Kung ano man po yung sintensya ng korte, dapat po yun ang masunod. Sapagkat wala nang tataas pa sa hukuman. No one is above the law. Sabi po ni dating Mayor Lim. Kasi nung sinabi ni Lim yun, kung hindi kayo susunod sa akin, better to evaporate. Ibig sabihin, magsilayas kayo dito sa Manila. Yun po ang matapang na salita ni dating Mayor Lim, dating Senador Mayor Lim sa kanyang panahon. Salamat po, Panginoong Diyos, niliwanag mo po ang aming mga kaisipan, pinakain mo kami ng aming pagkain pangkaluluwa, at nilutas mo po ang aming mga pangangailangan. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video, hindi po ito loko-lokohan. Tayo po may hawak na kasulatan, ang poemen. Kung gusto niyo pong sundan yung mga binabasa ko, at tingnan ninyo yung napapanood po araw-araw, 24/7. Yung lahat na sinabi ko yun, napanood ko po sa television, sa social media, sa mga vloggers, na meron silang pinakikita ang mga ebidensya. Wala pong halong ito, lokohan. Mamili kayong dapat na piliin nyo yung nararapat para sa kapakinabangan ng taong bayan. Sige po, hanggang dito na lamang po, Panginoon Diyos, hanggang sa mumuli sa ngalan ni Jesus. Amen. Bye-bye. Yung po pala kaibigan, Brother Manny Bautista. Sa po ako senior citizen, 64 na po ako. O, maputi na nga yung balbas ko eh. Pero, balbas lang yan. O, balbas lang. Bye-bye.